Isang matinding pagharap ang naganap sa Senado matapos sabunin ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Tambaluslos. Sa isang matapang na pahayag, inakusahan niyang dalawa ng pagkakasangkot sa malawakang katiwalian at binalaan na wala silang kawala mula sa posibleng pagkakakulong. Ayon kay Sen Amy, sapat ng mga ebidensyang hawak ng Senado upang panagutin sina Kuting at Tambaluslos sa mga irregularidad sa pamahalaan, kabilang lang demonoy maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Hindi na umano siya nagbubulag-bulagan kahit pa pamilyang sangkot. Sa kabila ng aligasyon na nanatiling tikom ang bibig ng kampo ni Kuting at Tamba, ngunit inaasahan ng marami ang kanilang pagsasagot sa mga paratang sa mga susunod na araw. Habang patuloy na nagiging sentro ng usapan ng kontrobersya, inaasahan ng publiko ang masusing imbestigasyon upang makamit ang hustisya. Maraming Pilipino ang umaasa na ang hakbang ni Sen Amy ay magiging simula ng isang mas transparent at accountable na pamamahala. Sa gitna ng lumalalang tensyon ng politika, nananatili ang hiling ng taong bayan na manaigang katotohanan at ang interes ng bayan higit sa lahat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. I-share natin ulit itong kanilang nakaraang pag-ibig. Hindi pala nakaraan, pag-ibig. Patuloy, itong Michael Ma na sinasabi ko nga sa inyo. Ay. Okay, ayan. Kasama si Michael Ma, okay, sa mga travel nila, sa mga visit nila. At I think bukas ay 29, pupunta na naman ang mga buwaka ng ina sa Vietnam. Di ba? Rarampa na naman. So pagbalik ni Kuting, sasabihin na naman niya, merong pledge na naman ang Vietnam. Nakita nyo? Sa Vietnam, mas okay tayo dyan before. And now, sabi ni John Wick, si Jung. And now, babalik si Kuting, hingi na naman ang pledge sa Vietnam. Pero dito sa ginagagong Pilipinas rally, ay gagastos sila ng milyon-milyon para sabihin sa taong bayan na hey, meron pang karisma si Kuting. Pero ang totoo, this is not, again, free will ng taong bayan na pumunta doon, kundi forced rally, mga palangga. You talk about sa isip, sa salita at sa gawa. Tanginan nyo, sa isip, ang isip nyo kung paano nakawin ang pera namin. Ang isip nyo kung paano what do you call it? Maliitin ang Pilipino. Kung paano nyo harasin, yan ang point, ang term na gusto kong pahatid sa inyo. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ano pa ang gagawin nila sa rally na to? So, ang sinasabi nila dito, mga kababayan, ng PCSO at ng Malacanang, ito daw ay free. Sabi niya, everyone is free to join. No! Everyone is forced to join through the internal memo, dahil mismo ang mga tao, ang mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagme-message sa akin, Miss Maharlika, please protect my identity. Pinipilit po kami. Merong isang nag-message sa akin sa Department of Energy, meron sa PNP, yung unang-una, meron sa DSWD. Miss Maharlika, please protect our identity. Pinipilit po kaming pumunta dito sa Jutang Gininang Rally. Okay, nakuha niyo na nga yung term ko eh. Kaya this is not free to join. Forced pangaharas. Kapalit ng what? Ayuda? Kapalit ng t-shirt? Papasuotin niyo yung tao? Di ba? This is a syndicated rally. Organized. Kung merong organized crime, mayroong organized syndicated rally katulad nitong mga buwaka ng Ginimis na ito. By the way, may mga darating na mga celebrity. Katulad ni Andrew E. na I think darating si Andrew E. yung gagong yung ginagong Pilipinas yung kanta-kanta niya. Oh, 'di ba si Inday Sara
Si Inday Sara ang ano niyan, ang dating sinuportahan. Pero syempre, anong magagawa mo sa mga celebrity? Wala naman mga dignidad. Pera, hindi naman lahat. Kundi pera-pera lang. Edin Mariano Sarino, thank you, from Leyte. Ayan. So mga palangga, ang sinasabi nila, ito daw ay para sa economic progress. Economic progress. Yung rally na to, bukas, economic progress. Ano doon? Magbibenta kayo ng what? Magkakaroon ba ng mga, baka magkaroon ng mga, speaking of that, economic progress, magkakaroon ng kadiwa doon. Dahil yun daw ay serbisyo. Kadiwa, lulukoy nyo naman ng tao. So, magbibenta ng mura. Okay? Kung pwede sana ipamigay na lang talaga doon sa kawa mga tao. Pero actually, this rally is intended to fool the Filipino people, to corrupt the Filipinos' tax money. Di ba? So sabi nila, economic progress daw ito. Speaking of that, kadiwa, tangin ng kadiwa na yan, kung gusto nyong magkaroon ng kadiwa sa bawat barangay, kung gusto nyong pamurahin mga jutang Jenemis Kakuting, Lisa Tambaluslos, kasi kayo ang author nito. Di ba? Gusto nyong pamurahin, di ba, nabuking na nga kayo sa Cebu. Di ba? Remember that? I think few months ago, last year, na sinabi ni Tambaluslos na this is dream come true ng presidente na ang 20 pesos na bigas ay na-reach na. Pero later on, di ba, on the same day na nilaunch nila yung 20 pesos na bigas sa Cebu, sa pakikipagsabuatan din ni Mumu Garcia, di ba, na mukhang imbalsama na yung mukha katulad ni Boying, di ba? Hindi nila nakayanan kasi binili nila ng 25 pesos per kilo binili nila, then ibinenta ng 20 pesos per kilo para lang masabing dream come true. Kaya itong ginagong Pilipinas Rally or kick-off rally na ito palangga, this is all bull. Okay? Ito'y kadyutahan lahat ni Lisa. Kasi nararamdaman na nila yung kanilang pagbagsak at malapit ng mga buwaka ng inan nyo. Diba? Baka nga sa Monday, wala na kayo. Diba? Mag-day lang Angel sana ako. Okay, mga palangga. Social development. Diba? Economic progress, social development. Hindi mo kailangan mag-rally-rally dyan, buwaka ng ina ninyo. If you want social development, if you have economic progress, supportahan nyo yung magsasaka. Hindi smuggler ang poproteksyonan nyo. Inappoint nyo pa na special envoy. Gusto nyo economic development? Yung ginastos dyan, mga juta kayo, okay? Ginastos nyo, million. Police, yung sweldo ng mga yan, na supposedly na iba dyan nakapahinga. Yung mga pinorse ninyo from different agencies, yung mga incentive o bribe na ibibigay nyo sa kanya. Kung gusto nyo magkaroon ng economic progress na yan, yung mga perang yan, ay inalaan nyo na lang sana. O again, papasok na naman tayo sa livelihood program. Turuan ninyo, imbis na, kung ang ginagawa nyo dyan sana, imbis na gumastos, bawat barangay, yung mga tao nyo sa LGU, mga hinayupak kayo, inabot nyo ang mga dulo ng Mindanao, ng Bisaya, ng Luzon, mga kabundok-mundukan, pinaabot nyo ang serbisyo ng gobyerno. In what form of service? Gamitin nyo ang LGU para i-educate ang mga taong bayan, bigyan ng training, yung hindi mga nakakaabot ng Maynila, yung hindi alam ang TESDA, dalhin nyo doon sa mga barangay. Ito, turuan natin ang barangay hibok-hibok, gumawa ng buko pie, kasi they have a lot of coconut, di ba, sa kanilang barangay. O punta tayo dito sa ganitong barangay, maraming langka. O, turuan natin gumawa ng kadkarin natin yung mukha katulad ni, ni Robles, no? But I'm just, mga palangga. Maraming langka, gagawin natin candy. Kunyari, nag-uumapaw yung langka. Turuan ninyo ang mga tao kung paano nila gamitin yung kanilang mga resources sa kanilang mga probinsya para i-market. Yan ang tunay i-market sa kadiwa. Hindi tanginan nyo sa Quirino Grandstand. How many Filipinos ang meron sa bayan natin? Let's say 115. Ano in-expect nyo? 200,000? You do the math. 200,000 for what? Gagamitin nyo sa pictorial nyo? Paano yung 114 and 800? Di ba?
million Filipinos. Doon lang ang makikinabang 200,000. Yun lang ang gusto nyo bigyan ng economic progress and social development. If you use that money na hindi nyo nanakawin, dalhin nyo sa mga sulok-sulok. Ang dami sa Mindanao na hirap na hirap. They have resources pero walang tulong ng gobyerno. Diba? Katulad na sinasabi ko niyang mga buko-buko pay na yan. Oh, kung lahat, ang daming buko sa Pilipinas, turuan buko candy, buko, ganyan. 'Di ba? Ano mga turuan yung mga magsasaka, suportahan, ayudahan. Hindi yung kadyutahan, yung kiri-kirino grandstand, mga dapat kayo diyan litisin, anuhin kayo diyan katulad bratatatin kayo diyan sa Jutang Ginemis na yan 'Di ba? Parang para maging bayani kayo. 'Di ba? Oh. Yan ang gusto ninyo? Binababoy nyo Pilipino? You're expecting 200,000 to educate them for social development and economic progress? Tangina nyo. What? Tapos nanawagan kayo sa buong pati mga OFW. Anong gagawin namin? Manonood kami, galing-galing ni Kuting. Diba? Sabog na naman sa pulburon, si Lisa, warak na naman ang kipay sa kalaklak ng alak. Diba? Ganon-ganon. Tapos na ang eleksyon. Gagastos pa kayo sa mga celebrity. Kikickback na naman si Gerard Barria. Kikickback na naman si Chris Billonco. Kikickback na naman si Emerald. Kikickback na naman si Franz Imperial. Lahat yung mga nayupak na yan, kikickback lahat. Yung illegal na mga polis, mayroon na, illegal, sorry. Yung mga tiwaling polis na kinuntsaban, yung tiwali lang. Aabutan mo na naman ng sobre. Ilan ang mga, money ng Pilipino para bayaran, para lang makakuha ka ng magandang angle. Ayan, dito tayo, sabi ni Kuting. Gutang ito, Lisa, sige, warak na bang kipay mo? Lasing ka na, dito tayo, ang gulo tayo dito, ganon. Gerard, dito kami. Ayan, ilagay ka agad yan sa aking social media para sabihin ni Marlica, ayan, ang dami-daming tao para maano si Marlica. Kaputahan ng mga yawa, mga giatay. Nami, warakin ang mga yung mga hinayupa kayo. Okay, sabi ba dito, mga palangga, ang mga intensyon daw nila ay what? Ito, para magkaroon ng change. Okay? Totoong pagbabago, real change. Hindi lang daw sa government, kundi ito daw ay collective will of the people na magbago daw, magkaroon daw ng change. Ang change, okay? If you talk about change, baguhin ninyo. Well, hindi na talaga mababago. You talk about change. Binago nyo ang sistema ang definisyon ng pakikipag-work sa taong bayan, kundi ang binago nyo ay instead of working with the Filipino people, kundi working with the smugglers, working with the pulboronic, working with the evils, working with lahat na. Sabi ko, sindikato, tanginan nyo. Mahayop kayo. Ngayon, mga palangga, gusto daw nila ma-inspire ang taong bayan. Ma-inspire? Kayo lang ang na-inspire dahil kayo lang ang gustong maging milyonaryo. Galing mismo yan sa nganga bells na kipay ni Lisa Smugs. Ngayon, you talk about transformation? Yes, you really no, hindi kayo nag-transform. Why? Well, sabihin natin, you transformed more with sungay. 'Di ba? Nag-transform talaga kayo sa lahat ng kahayupan ninyo. Sobrang pag-transform. Baguhin ni Butod ang kipay. Sabi ni Pacflix, baguhin ni Butod, dapat ipa-vacuum ang tiyan niya para mawala ang Butod. I like that palangga. So, yun, mga kababayan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya nga gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng inang yan. Wala akong tiwala sa mga TV news, sabi ni Janet Ondalos. Kawawa ang inang bayan at mamamayan. Yeah. At the end of the day, mga palangga, ang kaluluoy mga Pilipino, dahil sa ngayon, pati assistant secretary nila sa PCO, lahat ay nagpatayo na sila ng mga bahay. So yung kay Duterte dati, build infrastructures. Ang kay Kuting, build para sa kanyang mga asong julol, para sa mga taong nagdi-deliver ng kapike-pike ang balita tungkol sa kanya. Kasi kung talagang naging effective si Kuting, ilang taon na ba siya? Magto 2 years na. Saan din siya umabot ng SONA? Kung
Kung totoong effective, hindi na effective yung kanyang pamumuno. Mararamdaman yun ng taong bayan. Kayo, ako, mararamdaman natin yun na talagang nagkaroon ng progresibong bukas. Kaso ang nagkaroon na ng progresibong bukas, ang mga Cindy Cato. Ang nagkaroon ng progresibong bukas, sila-sila. Kung kaya nilang magbayad ng mga trolls, maggastos ng milyon-milyon sa trolls, mga palangga. Sa trolls pa lang yan. How much more yung ginagastos nila for, well, huwag na tayong lumayo. Ito na nga lang yung 20 million. Excuse me, na sinuhol sa kanila. Sinuhol sa mga kongresista. 20 million, dun pa lang yun sa People's Initiative. Na kunyari, walang alam si Kuting, na kunyari, hindi siya sang-ayon. Yung pala, may basbas siya. At binukelya nga ni Senator Amy, may basbas siya kasi gusto niyang manatili sa pwesto for 20 something for 2 times 5, 10 years. Di ba? Lina. Hi, Lina Hiles. All right. Ano ang gagawin, Miss Maharlika? Well, let's continue talking here. Kasi sabi ko nga, may paglalagyan niya mga yan. Hindi yan sila forever. Sabi ko, mas powerful ang boses natin. Social power. Hindi nyo ba napapansin? They spend money para lang tayo panahimikin. Pinatanggal yung 2 Facebook natin. Kasi ang intention nila, wala nang mag-criticize sa kanila. Look at the mainstream media. Tahimik, wala man lang. Dati, tangina pag ganitong ginagawa ni, let's say, si Duterte. O even noon, ni sila, di ba, Marcos, wala pa silang power, hindi pa sila nakaupo si Kuting. Anong binabato sa kanila, mga palangga? Di ba paulit-ulit na diktador? Paulit-ulit na binabato yung issue sa tatay niya. Pero ngayon, ang daming issue na pwedeng ibato. Ito ang pagpo-forced, pagbibigay ng memo, internal memo sa bawat ahensya ng gobyerno. Bakit tahimik sila? Isa lang ibig sabihin niya. Nasungal-ngala na sila ng pera o nabayaran na sila. Or takot sila dahil ang iniisip nila ay personal yung business nila. Dahil si Lisa ay vindictive narcissist. Mapaghiganting lokaret. Okay? Yan ang totoo niyan. Kaya sabi ko, kahit lunukin niya lahat ng pera ng bayan, mukha pa rin siyang ulagang ulalu. Di ba? Mukha pa rin siyang, kahit anong gawin mo, Lisa Smugs, kahit sino ang magdamit sa iyo, dahil mismo ang mga nagbi-make up sa iyo ay nakakarating sa akin, ang hirap mong pagandahin kasi paano mo papagandahin? Ay bawat kaibuturan ng puso mo, pati dugo mo itim. Bawat bituka mo, atay, lapay, puso mo ay pinabalot ng burak. So walang make-up na gaano kamahal ang pwedeng magpaganda sa iyo. Walang pinyang tela na pwedeng magpaganda sa iyo. Hanggat ang nalalalaytay sa dugo mo ay kasamaan, ay kajijimonyohan. Habang niluluray-luray mo ang pera ng Pilipino, hindi ka magiging maganda sa paningin ng taong bayan. Kundi isa kang nilalang na punong-puno ng kapangyarihang itim na puro sungay. Jocelyn Cambayan, mabuhay ang SMNI at Maharlika from New York. Oh, wow. Duterte pa rin, sabi ni Palangga. Thank you, Palangga. Conflict of interest, pwedeng kaso kay Smugs na yan. Kaya nga, ano pang inaantay ninyo? Uubusin nila ang pera ng bayan. Kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Diba? Kung hindi kayo magsasalita at patuloy kayo dyan na kayong pinadala ng mga memo forced to attend that kick-off rally, yan ba ang kapalit sa inyong dignidad? I'm calling you, lahat kayo pati nag-message sa akin. Papayag na lang ba kayong bayaran ang pagkatao niyo? And this is not only you. Magre-reflect ito sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, na ang kanilang magulang ay isang mga walang bayag. Mga takot sa mga sindikatong gobyerno. Di ba? Kumakanta-kanta pa tayo, ang mamatay ng dahil sa iyo.
Di ba? Dahil sa pag-ibig sa bayan. Pero tinakot lang kayo, natatanggalan kayo ng trabaho. Tumiklop na ang mga kipay nyo. I'm calling you. Huwag kayong pumunta bukas doon ng against your will. But if you really want to go, pero if against your will, may karapatan kayo at lahat kayo dito, mag-email lang sa balitangmaharlika@gmail.com. Alam mo kung lahat kayo ay hindi kayo pupunta, okay? Mapipilay din ang gobyerno. At it's not the end of the world. If you're really educated, kaya nyong mabuhay. Huwag kayong pa sasakal sa mga hayop na to. Dahil kumakanta kayo na ng lagi ng pambansang awit dyan sa government agencies. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ipaglaban ninyo. Kasi lahat tayo pupunta doon. Ako nga gugurgurin na may patong ang ulo ko. At whether sa Amerika ako, sa Pilipinas ako, at hindi lang naman ako, dahil si Atty. Glenn Chong na lumalaban din. Ang dami dyan na lumalaban para sa katotohanan. Hindi lang naman ako. Andyan si Maui, Princess Maui, diyan kanina. This is not about kaduwagan. Di ba? Pag pumunta kayo ng ibang bansa, pag nagbida-bidahan kayo sa family gathering or fiesta, magaling ako, I'm this, I'm that. Di ba? Ganyan ang mga chika natin. Hindi ako payuyurak ng aking pagkatao. Kung ako sa inyo, hindi tanggalin niyo ako sa trabaho. Pero kung marami kayo, para kayong mga walis, magbibigkis kayo ngayon. Mahirap ngayon kayong tanggalin lahat. Kasi kung 200 kayo na may mga task na, mga task sa ahensya ng gobyernong yan, at kayo ay mag-alsa na sasabihin na hindi kami pupunta kasi forced, mananalo kayo dito palangga. Hindi mag-work, hindi mag-function ng ahensya ng gobyerno, let's say PNP, DOA, DOF. Kasi, alam niyo yung ginagawa sa inyo, para na rin kayong ginurgur. Alam mo yung may pinapalunok sa'yo? Okay? Pinalulunok ka ng jom, ba. Di ba? Ayaw mo. Pero nilunok mo sa ngalan ng what? Dahil takot ka. Mas masarap pang mategi ng lumalaban kaysa sa mategi ng walang kwenta ang buhay mo. Totoo yun. Mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa sa mamatay ng takot ka. Kaya nga ako, ang pananaw ko sa buhay, growing up, huwag mo lang akong tatraydorin. Huwag patalikod. Lalabanan kita hanggat sa huling patak ng dugo ko. You know my story. Nakikipag-jumbagan ako sa jeep, sa MRT, wala pala sa MRT, sa FX. Di ba? Remember that? Kwento ko sa inyo ulit yung sa FX ako. Yung mga bagong pasok sa channel ko. I was basta nag-work ako, college days ba ako noon. Basta, merong isang estudyante na nakaputi, magdodoktor yata. Pareho kaming bata. That was 20-something years ago na istorya. Maybe 26, 27 years ago. Anong ginawa ng hinayupak na yon? Nag-away kami. Away kami sa aircon. Okay? Alam mo yung FX, may FX pa ba ngayon? Unahan, gitna, sa likod. Sa likod ako. Diba? Sa likod. So, nandito ako. Nasa likod kami. Andito ako. Tapos, nandito yung babae. Ito yung palabas na. So, may aircon. So, ginalaw ko yung aircon. Napaggalaw ko, ang sabi sa akin ng hinayupak, Miss, huwag mo naman solohin yung aircon. Di nagulat ako. Huwag niyo akong ginugulat-gulat. Ang sobrang miss ko. Hindi ko naman sinusolo. Ang yabang. Kung anong sinabi niya sa akin, minaliit ako. Ganyan. Puno siya ng tigidig-tigidig. Sorry Sabi ko sa kanya, ang art. Hindi, nag-English pala ang gaga. Basta may sinabi siyang word, I forgot. Sabi ko, basta may sinabi siyang nagpapaslang-slang siya. Basta sabi ko sa kanya, ito lang natandaan ko. Jutang ginina ka, sabi ko, bago ka mag-inarte, gamutin mo muna yung mukha mo. At kung gusto mong ayaw mong may katabi ka, di ba, bumaba ka doon sa sasakyan na ito, But anyway, bumaba siya. Doon sa gitna ng upuan, may bumaba doon. Ano to? This biyaheng Project 6 going to Recto. Kasi papasok kami, pareho. So ngayon, I think, hindi ko alam kung, anong school niya, basta nakaputi. So anyway, pagbaba niya, palangga, para ma-picture nyo, unahan ng FX, gitna, tapos yung backseat, okay, sa huli.
Pagbaba niya, dahil may nagbakante doon, may sinabi siya sa akin. Ay, sabi ko, tangina ka ha. Pag upo niya sa gitna, di free willy ako. Free yung kamay ko. Pag upo niya, bog! Talagang sabi ko, tangina. So, ganun ang mga chika, boom. Nagyombagan kami. Okay? Pero actually, mahaba ang kwentong yon. Kaya siya na ganun-ganon dahil, hindi pala ako papasok sa school noon, papasok pala ako sa work noon. Na nagbayad pala ako, yung hinayupak na driver, ayun, naalala ko na, yung hinayupak na driver, ito pa isang sakit ng Pilipinas, sa Pilipinas. Diba? Ito makaka-relate kayo, from Project 6, papunta akong Roses Avenue. Okay, Roses. Okay? Ngayon, mga palangga, sabi kong ganyan, ang binayad ko, yung saan ko yan napulot, 10 pisong bulok-bulok. Sabi ko, Manong, bayad po, ganyan-ganyan, bayad. Sabi ng hinayupak na driver, hindi ko ito makalimutan sa buhay ko. Kento, ano itong bulok na 10 piso to? Ganyan. Sabi ko, akin po yan, Manong. 20 babayad mo, malayo malapit, 20. Sabi ko, anong 20? 10 lang. Sabi ko, dyan lang ako sa Roses, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ako magbabayad sa'yo. Sabi ko na ganun, 10 lang. Hindi. Tapos kinuha binalik ng driver, sinuli. Binulsa ko yung 10 piso ko. Ganyan-ganyan. Tapos yun na nga, yung babaeng nakaaway ko, akala niya palangga, magkakampi sila ng driver. Yun nga, nag-anuhan kami sa aircon. Eto na nga, after namin nag-away, nagsuntukan kami talo siya kasi nasa gitna siya, tsaka yun yung kamandag ko kahit nung bata. So anyway, pababa na ako. Nagbayad ako kasi naalala ko, hindi pa pala ako nagbayad. Siyempre, nawindang yung mga tao. Sabi ko naisip ko, ito bayad ko. Sabi ng driver, hindi, huwag ka na magbayad. Biglang bumayad, hindi, huwag ka na magbayad. Natakotin, makakala niya, kasama siya sa jujugjugin ko. Hindi, sabi ko, tanggapin mo yung 10 pisong bulok na yan. Diyan nagsimula lahat ang galit ko. So, yung mga ganon, chika. But anyway, those were the days. Bigla ko lang naalala yung mga kwentong yun. You talk about fighting your rights. You have to fight your right wherever you are. Yes. You want another story? Okay? Even dito sa Amerika, nung bago pa lang ako. Gusto nyo ng istorya? Kailangan ipagtanggol mo yung sarili mo. Okay, meron akong Pilipina din na bago pa lang ako noon. Nagtrabaho ako sa Mashonda Bells dito sa Beverly Hills, 150 a day. Estudyante pa lang ako noon. Actually, nag-a-apply pa lang ako ng aking student visa, mga palangga. Sinakwento ko to sa inyo kasi this is about your rights. Okay? Kasi pinagsasabi nila, tungkol daw sa right natin, right itong kick-up rally na ito. So that patient, binabayaran ako ng 150. Pero nung time na yon, ni-request ako ng isang kababayan natin, nakwento ko niya ito, na ako pa ang gumawa ng paraan para matuto siya ng driving, ako lahat, itinulungan ko, kasi matanda na sa akin. So yung pasyente yun, ako din nagbigay sa kanya. It just so happened na meron na ako bonggang-bonggang. I started my small business during that time. Meron na ako noon. Sabi niya sa akin, Day, baka naman pwede mo ako i-relieve, Day, kasi pupunta ako ng Canada, 2 days lang. Although I'm too busy, sabi ko, sige ate, para mabisita mo naman yung kamag-anak mo sa Canada, Ay, pagdating ko doon, natapos ko na yung 2 days, ang gusto ibayad sa akin, 200 lang. Tapos sabi ko, Miss, ayoko ng chogi na yon yung pasyente. Sabi ko, it's $300. It's not 150. No, malambing pa ako, hindi pa ako nagsisigaw. Sabi ko, it's $300. It's not 200. Sabi ko, it's 150 a day. Sabi niya, no, because you don't have papers. Sabi ko, who told you that I don't have papers? I am an American citizen. You want to see my passport? Pero totoo. Estudyante pa lang lola mo noon, mga palangga. Estudyante pa lang ang lola mo noon. Kaya ako sinasabi to sa inyo, mga kababayan, pinaglaban ko yung rights. So sabi ko, no, you have to give me the $300. I work for you. You have to give me the $300. I'll bring my passport tomorrow. Sabi kong ganon. What is the message of this story? Kapwa mo Pilipino, pinapahama ka. Kaya yung taong yun, kinausap ko, ate, sobra ka naman. Diba? Yan sabi mo, wala akong papel. Tsaka never akong na-out of status here. Yun lang gusto ko ikwento sa inyo, mga palangga. So, I'm fighting for my rights. You have to fight for your rights wherever you are.
Kaysa Pilipinas ka, kaysa Zimbabwe ka, kaysa sa Mars ka. You always have to fight for rights. At itong mga mapang-aping ito, isa lamang itong nagsasalarawan, yung mga kinukwento ko, ordinaryong tao o mga nasa gobyerno, kung kaya kanilang apihin, pag nakitaan ka ng butas na kaya kang sakalin, sasakalin ka ng mga yan. And you have to fight. Mga palangga, kailangan yung ilaban tong mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!